Hello and welcome again dito sa ating video. This is in connection dun sa ating previous video about digital leadership through software mastery wherein we talk about guidelines or tips on how to look for trustworthy sources or articles online. What I'm here right with you guys ay ang common search engine na ginagamit natin, which is the Google, and of course yung lumalakas na tawag dito presence ni generative AI o ChatGPT sa sa mundo ngayon. So in terms of searching the internet. So I'll be using both of them, but I'll be starting with the Google. Alright, so paano ba? Doon sa ating previous video, we talk about domains. Wherein sabi ko nga doon, yung may dalawa doon na super credible naman talaga, which are the .edu and .gov, no, na extensions, kumbaga. So, ano ba yung usual na ginagawa ng isang tao pag nag-search ng information online? So, usually, we are using Google, right? So, for example, you want to talk about, let's say, solar system. What we do ay ganito. We just key in yung terms or words, whatever, or topic na gusto natin, then we hit enter. 'Di ba? As you notice, si Google will gonna give you lots and lots of data. Ang daming results niyan. May mga next pa nga dito. Ang dami pa ditong pages. But the reality is, tayo, we just stick to ano yung nasa unahan ng mga results. Di ba? Nasa unahan lang. Bihira sa atin ang nagja-jump to next page. Kasi pag wala ka nahanap dito sa first top 10 or top 5 results, what we usually do is we look for other terms. Right? Yun ang ginagawa po natin. Well, if you're going to look at this, yung mga result natin, i-zoom ko para mas makita natin. May different dyan ng mga extension, web extension ang present. Nandyan yung .org or .organization. Ito po yun. Nandyan din yung mga .gov or .government. Halo-halo po yan. Meron din po dyan nakalagay yung mga .com or .commercial. So, ang dami. Eh, what if ang gusto mong mangyari is to narrow down na ang gusto mo lang makita ay result mula sa .gov or .edu. Hindi na dapat, especially yung Wikipedia, this is a big no-no in academic writing. Hindi to pwede pagkunan ng sources natin ng information kasi pwede mo kasi ma-update yung content dito, di ba, instantly. But let's reserve that topic next time. So doon muna tayo sa pag narrow down ng results na bibigay sa atin ni Google. So I will come back here sa ating homepage. Yung hindi napapansin ng iba is yung mga settings sa baba. Di ba yun? Yung mga pwede pang gawin, other features dito. Specifically, itong settings dito. If we click this, meron ka pa pala dyang pwedeng gawin na advanced search. Right? Then we go ahead and click this. Meron ka pang other information na pwedeng ibigay to narrow down the result na ibibigay sa'yo ni search engine, just like Google. So, i-zoom natin para mas makita. So, yan. So, for example, all these keywords, pwede ako maglagay ng keywords, ibig sabihin, yun nga, all these. So, lahat ng ito dapat lumabas. So, solar system, sabihin ko. Yung iba dito, I will just skip it for now. And then, what you have also here is the domain. Remember, yung ating topic about domain, dito mo siya ilalagay. So, kung gusto ko ang mag-appear sa result ay lahat lang uh, .gov, so I will just put here gov. Gov no. So, .gov. Parang ganyan. .gov. So, lahat ng result niyan or karamihan sa mga result ay talagang .gov yung extension. Then I go ahead and click advanced search. And notice here, nawala yung Wikipedia as first result, but nasa kaagad, na andyan yung nasa ulit, na andyan yung lahat yan guys. Karamihan dyan, if not all, ay .gov talaga yung kanyang extension. Department of Energy, .gov, we have the NIH, .gov, and others.gov po yan. So this way, na-narrow down na natin, di ba, into .gov yung result. Yun ang kagandahan if you use advanced search. And apart from that, if we want also to look for .edu or mga eskwela, website ng eskwelahan, just put here .edu and then we click advanced search. And this time, mga eskwelahan naman ito. We have Harvard, then Smithsonian, National Air and Space Museum, then .edu yan dito nakalagay. So, pressbook.live.vt.edu, Arizona University, and so on and so forth. So, pwede mo siya narrow down. So, yung mga .com, .org, and other extension, i-skip nyo na yon. Kumbaga.
So, di ba ang ganda? So, life-changing ito. Hindi lahat marunong yan. At the same time, if ever you want to really drill dun sa specific lang na source ng website, so you can select region dito, like Philippines. So I remember sa mga gumagawa ng mga manuscript dyan, may mga local saka foreign literature, tama po ba? So ito Philippines lang. But meron tong disclaimer. Meron kasing mga eskwelahan na may branch dito sa Philippines. And usually, ang ginagamit nila na website ay mula doon sa kanilang main university. For example, let's say, yung MIT, nasa US yon, tapos let's say nag-branch out it sa Philippines, and the Philippine branch ginamit yung website ng main nila, so potentially pwede siya mag-appear. Pero karamihan naman dyan talaga ay mula sa Pilipinas. At nandyan nga po yung, eto, so we have Lorma College, we have Adventist, Ateneo, and other schools po na usually po nasa Pilipinas sila. So this way, we narrow down the result. Di po ba? So, di na tayo hanap na, asan ba dito yung sinasabi ni Mr. Rivera na .edu or .gov? So, dito na narrow down muna siya. Ito yung kanyang implementation. Alright. So, next tayo sa ChatGPT. Sikat na sikat to ngayon. Di po ba? Hindi lang sa mga estudyante, but of course sa mga educators din po. Kahit yung mga leaders natin, they're using this. Hindi ito masama, don't get me wrong. Ito, ang tingin ko nito is a tool na parang calculator. Di ba, nung panahon, nung unang labas yung calculator, ang daming nag, ano, somewhat nagreklamo. Kasi daw, sabi, according to what I read, hindi daw nito may enhance, I mean, babagal yung enhancement in terms of mathematical computations ng mga estudyante, ang mga tao. Pero tignan mo ngayon, yung calculator, tanggap na po siya. Kasi tools lang naman sila. Ginagamit natin sila to expedite at mas maging efficient yung ating mga transactions na ginagawa. The same din po dito sa ChatGPT or mga generative AI. These are tools. Hindi naman ito hadlang talaga, but rather makakatulong nga ito on both side of the string, like students and faculty alike. Di po ba, no? Ano kaya ko nang gawin na, but I'm not here to tell you what to do, but on my end, ang ginagawa ko sa klase ko, we embrace this. Sige, alam ko naman na they'll be using ChatGPT eh. Okay, ChatGPT, mag-search kayo dyan ng information na gusto nyo. Then, pagpasok natin sa klase, pag-usapan natin kung yung nahanap mo ba na information sa ChatGPT ay factual o hindi, and how can we improve that? So using na yung mga references natin na mga libro, parang ganon. Okay, so gamitin natin 'to. Paano ba? So ito ay paras lang naman dito sa Google search engine. Kaya lang ito mas matalino siya kasi nga meron siyang ginagamit na AI. So usually what we do, for example sa akin sa klase ko, let's say tell me more about software engineering. Ito kasi yung subject ko sa IT. Tell me more about software engineering. So, if I hit enter, ang gagawin ni ChatGPT is, bigyan ka ng information. So, about it. But notice, hindi lang basta-basta education, I mean, content mula sa kahit saang website. Kasi ang ginagawa kasi ni ChatGPT is kinokolate niya ang information na nakuha niya sa internet, tapos pinagsama-sama niya. Parang ganun yung isa sa mga ginagawa niya. So, notice nyo sa akin, ang nahanap niya dito ay mga .gov at tapos mga .edu. Di po ba? Meron pa siyang confidence level. Right? Kasama niya dito, based on the updated references of NIST.gov and CMU.edu, both credible sources published within 5 years. So, naka-state. As I mentioned dun sa atin sa previous discussions natin, sabi ko sa IT usually what we get ay information na hindi lalagpas ng 5 taon. So dito ang tanong pa, paano ito nalaman na ito yung kailangan ko? Kailangan ko ng .gov, .edu at hindi pwede lagpas ng 5 years. Because I provide instruction kay ChatGPT. Hindi lang ako yung nagbukas ng chatgpt.com tapos I go ahead and ask anything about whatever. Hindi yun ganon. So, in ChatGPT, if you're going to dig deeper dito, we have what we call customized ChatGPT. In this particular page, dito mo pwede ilagay kung ano yung instruction mo sa kanya the moment na magse-search siya. O, in my case, I put here, ano yung itawag mo sa akin? Sabi ko dito, Jose, what do you do? Sabihin ko dito is university instructor, sabihin natin. Tapos dito, ito yung aking mga predefined sa kanya. Sabi ko,
Sabi dito, what traits should ChatGPT have? Sabi ko, use professional and formal tone, get only information with evidence. Ako yung naglagay niyan. Tapos dito sa baba naman, the ChatGPT wants to know more about you para ma-narrow down niya or matali niya yung result dun kung ano yung kailangan mo talaga. So sabi ko dito, I am a university professor handling software engineering subjects. Please provide answers that focus also on software development and project management. Then sabi ko dito, include confidence level in every query and use only references with .gov or .edu extension. Do not get information that is posted over 5 years. Ito yung instruction ko sa kanya. So gagamitin niya itong datasets na ito para sa paghahanap ng sagot based dun sa query mo. If I save this, so ganun na po talaga yung mangyayari. So, di ba? Ito yung this called mastery of the tools that we have right now. Hindi yung basta mo lang siya gagamitin tapos okay na yon. Kasi if you search anything sa ChatGPT na hindi mo na bigyan ng custom information siya or sabihin natin data sets, kasi AI po kasi ito, so we talk about data sets, talagang hahanapin niya lahat sa internet. Kasi nga, di ba yung ginagawa niya is kinokolate niya lahat ng website para lang mabigay yung kailangan mong information. Eh what if kung yung website na nakuha mo ay mula sa Wikipedia? What if yung kanya nakuhang information mula sa di naman trusted na mga website? So kasama siya dun sa result. Or even yung mga obsolete information, kasama yun dun sa result. At pag hindi ka naging vigilant at binasa yung content nyon, pwede ka magkamali. At ang mas masama pa doon is pwede mo siya ma-share sa ibang tao. Right. So we have to be more mindful sa paggamit ng mga tools available at our disposal. Naandyan yan to help us. Nagiging masama lang yan kasi ginagamit ng masasamang tao or mali ang paggamit nila ng mga platforms na ito. Ako as IT, I can speak for myself na I am pro. May mga pros and cons yan. But what we focus more is on sa benefit na pwedeng may bigay sa amin instead of looking for the negative side niyan. We really try very hard na ma-minimize yung negative effect niyan. Hindi mo yun mawawala altogether. But mitigation, pwede mo siya ma-minimize. Pwedeng-pwede. We have control over that. So that's my 2 cents. So, so subukan natin yung paggamit ng advanced search sa Google at pag-customize ng mga generative AI, just like ChatGPT, para mas makuha yung kailangan nating information. So my name is Jay and see you sa ating next video.